Magandang araw mga kaibigan at welcome to this channel. Ito ang Lingkod Katoliko. Ito ay aking second channel, YouTube channel, sapagkat yung kabila ay more on business. But this time, itong channel na to ay magdidiscuss naman about sa faith, no? Or paano natin mapapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos at pagyakap dito sa ating banal na Roman Catholic Church na kung saan tayo ay nakakaanib ngayon. Okay? So, bago yan, I encouraging you to subscribe, no? Paki-click lang po itong subscribe button dito sa may harapan, sa may baba. And then, please click the bell notification button para lagi kayong updated dito sa mga i-upload ko dito sa channel na to. Okay? Napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayong araw na to at alam kong lahat tayo makaka-relate dito. Kasi ang pag-uusapan natin ay ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin? Bakit nga ba? May mga questions tayo. Bakit hindi sinasagot ng Diyos? Ang tagal-tagal na nating ipinagdarasal, ang tagal-tagal na nating idinadalangin sa Kanya, pero wala tayong natatanggap na kasagutan or wala tayong natatanggap na answer, okay, doon sa mga prayers na yun. Pero meron daw dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos. Hindi naman sa hindi niya sinasagot, pero may mga reasons behind, whether it's a no or you just wait first, no? Yun ang gusto nating i-discuss ngayon. So, meron din tayo mga Bible verses na nagsasabi na ang Diyos na or nasa Biblia na sinasabi na may mga reason talaga kung bakit hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin. So, ang una ay ang God's will and timing. So, one person, no, kapag siya ay nanalangin, hindi ito nasasagot because they might, no, or that prayer might not be aligned with God's will. Merong mga times na hinihiling natin sa Diyos na ganito, na ganyan. Pero, para sa Diyos, meron siyang ibang plano sa atin. Kaya hindi niya ibigay kasi mas maganda yung plano niya kaysa sa plano natin. So, or probably, hindi ito sinasagot ng Diyos because hindi ito naaayon sa kagustuhan niya. No, ang hinihiling natin ay kagustuhan lang natin pero hindi sa kagustuhan niya. And may mga times din na hindi ito nasasagot kasi hindi ito makakatulong sa iyo. Diba? At hindi pa panahon para ibigay ito ng Diyos. Halimbawa, nananalangin tayo na magkaroon tayo ng kapital para magkaroon ng business, bigyan tayo ng malaking kapital na para makagsimula tayo at magkaroon ng business. Pero para sa Diyos, kasi alam niya sa loob natin na hindi mo kaya pang i-handle ang magkaroon ng business or probably hindi mo pa kayang i-handle mabuti or i-manage yung pera na ibibigay niya sa iyo. So, inihintay pa natin yung tamang panahon na ikaw ay maging handa. Alam mo na kung ano ang gagawin mo. No? Malaman mo ang mga theory and practicalities ng business na yan. Tapos, saka ibibigay ng Diyos sa iyo yung prayers mo. So, sabi nga doon sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So, kapag ang ating hinihiling ay according to His will, automatically, maririnig tayo ng Diyos. Ang verse na to ng 1 John chapter 5 verse 14 highlights the importance of aligning our prayers with God's will. Kasi kung hindi naka-align ang ating prayers sa will of God, automatically hindi niya ito pakikinggan. Okay? But if ever, no, marinig naman yon ng Diyos at ibinigay sa atin, it means it is part of His divine plan for us. At pag ito ay divine plan ng Diyos sa atin, hindi tayo mapapahamak. At lahat ng pwede nating hingin,
related doon sa plano ng Diyos sa atin, ay yun ang ibibigay niya sa atin. Also, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 remind us that there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So, may tamang panahon. Hindi pa yan binibigay ngayon kasi hindi pa yan ang tamang panahon. Hindi pa yan ibinibigay sa atin sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon para makamit natin yun. Remember, everything has a process. Ang pagsibol ng buto hanggang sa maging puno, may proseso yan. Hindi yan pwedeng madalian. So habang ikaw ay naghihintay at nananalangin sa iyong gusto na ibigay sa iyo ng Diyos, ay inihahanda rin tayo ng Diyos para pag tinanggap natin yung biyayang yun, handa tayo at kaya nating i-manage. Diba? Napakagaling ng Diyos, diba? Kaya hindi muna ibinibigay sa atin kasi alam niyang hindi pa tayo handa. Ibibigay niya sa atin yon kapag handa na tayo. Diba? Next, number 2 na reason kung bakit probably hindi natin ma-receive ang blessings ng God is that meron tayong unconfessed sin. Okay? Ito yung isa sa mga reasons kung bakit hindi na sasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sapagkat meron tayo sa buhay natin na kasalanan na hindi natin kayang tanggapin, hindi natin kayang i-confess. Okay? Even in the Bible, it suggests that sin can act as a barrier between us and God, blocking our prayers. Remember the story of Genesis, between God, Adam and Eve, nagkasala si Adam and Eve. No? Nung panahong yon, hindi pa sila nagkakasala, si God kausap lang nila. Lahat ng sabihin nila, makakausap nila harap-harapan or naririnig nila harap-harapan. Pero, noong time na sila ay nagkaroon ng kasalanan, nagkalayo na, lumayo na ang Diyos or probably lumayo na yung loob ni na Eva at Adan sa Diyos. At yun ang naging dahilan para hindi marinig ng Diyos ang kanilang mga prayers. And sin is blocking our communication to God. We as Catholic, we're always reminded to confess our sin. Magkaroon tayo na part ng ating sacrament of confession, di ba? So, ito ay ang dahilan kung bakit tayo nire-required na mag-confess every month, every week, every year. It's because for us to be able to receive the full blessing ni God kapag tayo ay nakakapag-confess ng ating sin. Sabi nga sa Isaiah chapter 59 verse 2, it is a warning that but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Can you imagine kapag tayo nagkakasala? Yung pagkakasala ang nagiging dahilan para hindi natin makita ang mukha ng Diyos at hindi niya tayo marinig. So ang kasalanan na hindi nako-confess might be the reason why God is not answering our prayers. So ang suggestion natin ngayon is always confess our sin. Tanggalin natin, akuin natin, at ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaya can you imagine, every time na umattend tayo ng Mass, ang first sa liturgy, bago pa man pumasok ang liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist, laging merong paghingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Diba? Laging may ganun kasi alam natin at alam ng ating mga forefathers na ang kasalanan ang nagiging barriers natin para sa pagmamahal natin sa Diyos. Ito ang nakakawala at nakakapaglayo sa atin sa Diyos. Also sa Psalm chapter 66 verse 18, sabi diyan, if I had cherished sins in my heart, the Lord would not have listened.
So mahalaga yon na hindi tayo magtanim at wag nating ilagay lagi sa puso natin yung kasalanan sapagkat hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin ay hinto na tayo sa pagmamahal sa Diyos. Okay? Dapat patuloy pa rin tayo na kahit may kasalanan tayo, still, ihingi natin ng kapatawaran, tapos mahalin pa rin natin ang Diyos kahit hindi niya ibigay pa ang ating prayers. Next, number 3 is lack of faith or wrong motives. The Bible also teaches that the attitude and motivation with which we approach God can affect whether our prayers are answered. Yung motivations natin, yung motive natin, bakit natin hinihingi iyon. Sometimes, nagiging selfish tayo. Na kaya natin hinihiling yon is because nagiging selfish para sa atin lang at hindi para sa iba at para sa ating pamilya. Okay? Kaya hindi bigay ng Diyos kasi alam niya, hindi gagamitin mo lang to sa pleasure. Diba? Pleasure mo, not to help others. Kulang din tayo sa faith. Gusto natin ibigay sa atin 100%. Pero ang faith natin 10% lang. Hindi tayo naniniwala sa Diyos. Hiling tayo ng hiling pero hindi tayo naniniwala 100% na kaya niyang ibigay. James chapter 1 verse 6 to 7, sabi diyan, when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Diba? Kapag hindi pala tayo naniniwala, hiling tayo ng hiling, tapos nagda-doubt tayo, or meron tayong iniisip na something na hindi kayang ibigay ng Diyos. Medyo doubtful tayo, hindi pala ibibigay ng Diyos yun. Diba? Kasi pag wala tayong pananampalataya sa Diyos, automatically, para lang tayong isinulat lang natin sa buhangin. Diba? Kaya kung ganoon ang pananampalataya natin mababa, don't expect na makareceive tayo kay God. Also, sa James chapter 4 verse 3, sabi diyan, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Diba? So, when we pray, it should be grounded in faith and humility. And that's the most important, that God will answer. And that will probably maging dahilan para sagutin ng Diyos. Kasi may pagpakumbaba tayo, may pananampalataya tayo, at nasa will of God. Another, number 4, kung bakit tayo hindi natin ma-receive ang ating pinagdadasal is that sometimes yung prayers natin is not in accordance with the God's higher purpose. We pray and then wala tayong natatanggap na sagot because God has a greater purpose or plan that we may not understand in a moment. Ngayon, hindi natin natatanggap kasi meron pala siyang plano. Meron pala siyang inihanda for us. Naghihintay lang ng time para ma-receive natin yun. Yung denial niya ngayon is probably God's redirection or God's protection. Baka talaga yung hinihiling mo ay hindi ka magiging mabuting tao doon. Kaya hindi niya ibigay. Alam ko, natatandaan ko si Tony Gonzaga. Sinabi niya na parang if God sees your plan, hindi makakabuti sa'yo, i-destroy niya yung plano. Kasi hindi ka mag-grow doon, hindi ka magiging mabuti. Okay? So, ngayon, hindi pa sinasagot ng Diyos, pero pinaghahandaan niya yung regalong ibibigay niya sa'yo sa oras na handa ka ng tanggapin yun.
And that is protecting you. That is giving you redirection. Yes, lahat tayo naka-experience na may point sa buhay natin, biglang in one click na bago, nagkaroon ng redirection na hindi natin maintindihan. Nag-exam ka na nag-exam, no? Hindi ka pa rin pumasa. Dahil meron yatang plano ang Diyos sa'yo. Ako, I remember nag-try ako mag-exam nung civil service para makapagtrabaho ako sa government. Which I think, na-prepare ko na yon, no? Pinaghandaan ko. And God gave it to me. Pero, nung ibinigay niya sa akin, nakapasa ako sa civil service, naghintay ako ng opportunity para magtrabaho sa government. Alam mo, naghintay ako ng 1 year. Sige lang, basta meron ako, sabi ko, basta pasado ako, okay lang. Then later on, after 1 year, may tumawag sa akin. Ayun, dire-diretso. Smooth sailing. I transferred to government from private to government. Because yun ang binigay ng Diyos. Pero may mga times, bago dumating yun, ang daming moments na hindi ko maintindihan. God protected me. Dapat meron na akong isang trabaho somewhere in Bataan, general manager. Alam mo ba ang nangyari? Pinigilan niya ako dun. Ang ginamit niya sa pagpigil niya sa akin, alam mo, Taal volcano eruption. I was there in Taal, in our hometown. Hindi ako nakarating doon sa bago kong trabaho. It's because of that Taal volcano eruption. And then, wala akong work. Jobless ako. Naguguluhan ako, Lord. Ano ba ang plano mo sa akin? Hindi ko makita. And then, during that time, no, nag-pandemic pa, I was able to teach online, and then nakakita ako ng balita na magkakaroon ng civil service. So sabi ko, okay, siguro makapag-civil service naman para matry kong government. So, alam mo ba ang nangyari pa sa akin is that sa Batangas, that's the first exam up during the pandemic or latter part na ng pandemic, nag-open na ang civil service exam. Pumunta ako doon sa site para mag-enroll, no, mag-apply. Over ang pila. 4,000 plus ang over sa linya. Sabi ko, wala na akong chance. So, balik na naman ako. Sabi ko, hindi ako nakakuha ng schedule. So, baka hindi ito para sa akin. Then later on, sabi ng kaibigan ko, nakasabay ko rin doon, tingnan natin, no, sa Quezon. Online doon. So, tiningnan ko yung Quezon, no? Meron ngang online application. Nag-set ng date, tsaka ng time mag-o-open ang G-Link kasi G-Link muna, no? Yung form muna ang sasagutan mo. Tapos from there, pag ikaw ay na-consider within the number of examinees, mapapasama ka. So, hinintay ko yun. Tapos, on that day, 8 o'clock kasi ang start, mag-open yung link. So, gising na ako ng 7, hinintay ko siya at 8. At 8 o'clock hindi ako makapasok. Sabi ko, sige, try ko pa. Nakapasok ako sa link, yung na-confirm yung nagkaroon na ng reply na, congratulations, you have ganyan registered, blah, blah, blah. So, 8:21. Nakapasok ako. Na-confirm, congratulations, you submitted, parang ganun. At 8:23, sarado na ang link. Sabi ko, Lord, sana makapasok ako. Tapos dumating na sa akin yung reply, nakapasok ako sa pwedeng mag-apply face-to-face. Pumunta ako sa date na ibinigay nila, pumunta ako doon sa Quezon, sa Lucena, no? Nagbiyahe ako doon, tapos nag-submit ako hanggang sa napay-schedule. So, nung mag-schedule ako, doon din ako nag-exam sa Lucena. Thankfully, God has given me that blessing
nakapasa ako. Take 1. First take ko yun. Sabi ko, okay. Baka nga meron para sa akin. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi madali. Malilito ka na parang, ano ba? Diba? So baka, kaya hindi natin ma-receive ang prayers kasi inihanda pa lang ng God, ni God, yung para sa atin based on His higher plan for us. Higher purpose. Okay? Sabi nga ng Romans, sa Romans 8, chapter 8, verse 28, okay? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who has been called according to His purpose. No? Kaya kahit anong mangyari, medyo nalilito ka, mahalin mo pa rin ang Diyos. Ipanalangin mo pa rin kung anong gusto mo panalangin, and God will make that miracle na ibibigay sa iyo based on His plan, hindi based sa plano mo. Minsan, God can see bigger picture and He knows everything together for our good. Sometimes, even we don't understand the reason why. Okay? Pero, expect mo, may sagot din siya. Number 5 reason is that persistent prayer. Hindi tayo nagdadasal, palagian. Kung kailan lang tayo may kailangan, doon lang tayo lalapit sa Diyos. But the Bible encourages us to pray and pray and pray. Even there is a delay in answering our prayers, that doesn't mean hindi niya sasagutin. Baka tinetest lang tayo at God is testing us and strengthening our faith na maging mas malalim ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya. Baka mababaw pa ang ating pagkakilala sa Diyos. Baka mababaw pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi pa niya sinasagot. But if you constantly prayer ka lang ng prayer, and that prayer kasama ang pagtitiwala at paniniwala sa Kanya, doon sasagutin ng Diyos. Minsan kasi tama yun ako rin minsan nakakalimutan kong magdasal. Pero pag kailangan ko na, yung may problema na ako, doon ako lalapit, doon ako magsasabi sa Diyos. So, pag nabigay na or probably nawala na yung problem, hindi na naman ako makikipag-usap. Baka ganun. Pero ang sabi nga niya, sa Bible, sabi sa Luke 18, chapter 18, verse 1, Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Huwag kang mag-give up. Minsan, akala mo lang walang sagot. Nag-give up ka na. Hindi mo alam, malapit na pala. Also in Matthew chapter 7, verse 7, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Sometimes God's delay in answering is not a denial, but an invitation for a better faith or deeper faith and trust na pwede mong ibigay. Iniimbitahan tayo ng Diyos para mas mapalalim natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya niya dinidelay. So, in summary, our prayers may not align with His will or timing. Kaya hindi tayo sinasagot ng Diyos. Also, because of sin, it blocks the flow of blessing. It blocks the flow of our communication with God. So better if we confess our sin. Also, hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin because of the motives. Baka selfish lang yan para sa sarili natin.
Next is that God's higher purpose may lead to a different outcome than expected. Marami ng ganyan. Hindi nila akalain. Diba? Ako nga, lagi kong tumatatak sa isipan ko, yung kaibigan ko na pare, si Father Ilde, diba ano? Kung nanonood ka man. Sabi ko, Father, paano po kayo naging pare? Sabi niya, alam mo ga, ay hindi naman ako talaga magpapare. Ang aking kapatid ang nagpapare na nandun siya sa seminaryo. Pero isang beses daw, tagali pa rin siya, nakikita niya na yung seminaryo ay merong basketball court. Ay mahilig siya mag-basketball. Kaya pumasok siya ng seminaryo is because of basketball. Later, siya ang natuloy magpare. Siya ngayon ay pare, kasalukuyang pare dyan sa Batangas. So, unexpected outcome may lead, no, to something kapag ang Diyos ang gumalaw. Ako, ilang beses ko naranasan yan. There's always protection na binibigay sa akin ang Lord because I pray a lot. And I know that redirection is a way of protecting me and preparing me for a better plan based on the will of God. And kahit anong mangyari, patuloy tayong manalangin. Hindi natin alam, makabukas makalawa, ibigay na ng Diyos sa atin yung panalangin natin. God always hears our prayers. And He answers whether they come as yes, binigay niya agad, sometimes no, or sometimes wait lang. Okay? Dahil piniprepare pa kita. Sa Bible, ang daming story na humiling sila na magkaroon ng anak, pero hindi sila nagkaroon. No? Ilang taon, humiling sina Elizabeth, no, ng kanilang anak. Hindi binigay, pero nung medyo matanda na siya, doon ibinigay ng Diyos. Even yung mga ibang mga character in the Bible, naghintay sila na matupad. No? 40 years. Can you imagine Moises? Nilid niya, no, ang mga Israelites palabas ng Egypt. Inano pala siya, ginaid din siya ni God para dumaan sa Red Sea and then na-open. No? Nakatakas sila, pero hindi pa yun. Gulong-gulo na yung mga kasama nila. Bakit hindi tayo makapunta sa Promised Land? No? It took 40 years pa, more than 40 years, para makarating ang Israelites sa Promised Land. Probably dahil hindi pa handa yung mga tao, kaya hindi pa dinala ng Diyos. At hindi pa tinupad ng Diyos ang kanilang kahilingan. Unang-una, marami din silang kasalanan na nagbibigay ng instruction ang Diyos kay Moises, pero makikita niya pagdating ni Moises, sumasamba na sila sa mga gintong Diyos-Diyosan, di ba? And then, hindi pa rin sila makapunta at makarating sa Promised Land. It took another 40 years. Actually, when the Israelites nakarating sa Promised Land, wala na si Moises. Ni si Moises na naging prophet and nag-guide sa kanila, hindi niya narating ang Promised Land. Diba? But there is a plan, a perfect plan created by God sa atin. Kaya dapat patuloy tayong manalangin, patuloy nating palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya at patuloy tayong magtiwala na ibibigay niya ang ating hinihiling sa tamang panahon. So yan lamang mga kaibigan, Lingkod Katoliko. Lagi niyo po akong i-subscribe, supportahan niyo po ito para mas marami pa ang makaalam at matuto dito sa aking dinidiscuss na ito. And patuloy tayong maglilingkod, no, sa Diyos, no, sa pamamagitan ng ating simbahang Katoliko. At palagi po tayong magdasal, huwag kalilimutang mahalin ang Diyos sa bawat araw. Maraming salamat at sa susunod po natin na content ulit. Magkita-kita tayo